Magandang gabi po sa ating lahat. Ito po si Lito Abadilla at ito ang aking channel. Ang pag-usapan natin ngayon ay si Sara Duterte. Bakit siya ang aking pinipisil o napili para sa mga overseas Filipino workers na piliin na maging presidente sa 2022? Alam kong maaga pa ngayon, pero napapansin ko na nagsisimula na yung kabilang bakod, yung yung nasa oposisyon. Kaya makikita mo, araw-araw nagpapansin, lahat ng mga proyekto ay negative, lahat ng ginagawa ni Duterte talagang sinisiraan siya sa mainstream media, sa tweets, sa social media. Kaya makikita ko parang preparatory for the next election. At dahil nakasurvive si President Duterte for 4 years, ngayon 2 taon na lang natira, kaya ang pangarap nila mamatay na lang talaga siya. Dahil pag umabot si Duterte na matapos ang kanyang termino, posibleng ma-wipe out ulit tulad sa 8 Diretso. Ito ay aking perspective kung bakit si Sara yung gusto kong piliin ng mga overseas Filipino workers para sundan, i-sustain ang nasimulan ng ama, i-intensify, palakasin kung anong dapat palakasin sa programang magaganda na nasimulan ng kanyang ama. Kasi kailangan, crucial ito eh. Bakit crucial? Kasi pag ang pumalit ay notorious na traditional politician na hanggang dada lamang at wala sa gawa, I tell you, kung ano yung suffering natin for the past 30 years, mula kay Madam Cory hanggang sa kanyang anak, babalik tayo ulit doon. At posibleng babalik na naman yung mga problema tulad ng druga, ang paglakas ng mga NPA, posibleng lumakas ulit yung mga terorista, yung mga nanggugulo sa Mindanao. Gitong mga usapin. Kaya minabuti ko na habang maaga ay magsalita para at least makatulong ako kahit papaano sa mga overseas Filipino workers kung bakit si Inday Sara Duterte ang ninais kong piliin nila sa 2022. Kasi may kasabihan na pag palaging nagsasalita ang mga kritiko sa mainstream media, sa tweets o sa iba pang mga sa Instagram, o mag-comment na kahit ano, maganda man o hindi, pag binabalita yan at pinag-usapan, ay madaling maalala ng mga Pilipino. Kaya sa eleksyon natin, sa politika, kahit malayo pa yung eleksyon, ay talagang nagpapalabas na yan, nagpapabango na. At kung opposition man sila, talagang siraan blues na yan. Pag hindi ka makasurvive, goodbye ka. Kapag nakasurvive, problema yan. Okay. So nasanay na tayo na ganyan ang sistema natin sa politika. Pero, ang gagawin ko ngayon ay tulungan ang mga overseas Filipino workers na bigyan ng kakayahan na magsiyasat at pag-aralan para malaman natin kung paano mag-assess ng background ng isang kandidato for president ba, or for senator, or for congressman, or for governor, vice mayor, mayors, mga konsihal, ganyan. So, gagawa tayo ng batayan. Mga indicators siya para ma-assess natin kung itong leader na ito na pipiliin ko ay
qualified ba talaga? Meron ba siyang mga ganito? Ganyan. Para pagkatapos ng termino niya, ma-evaluate natin kung pumasa o hindi. So, ito yung pakay ko sa gabing ito. So, ang mga batayan na pag-usapan natin ay iilan lamang. Kasi ang daming ang daming mga pwede nating magawa ng mga indicators, lalo na pag nakaupo yan sila, technically magaling ba sila, personality wise, ano siya, okay ba siya, mga qualities ng leadership, andyan ba siya. So iilan pag-usapan natin. Kasi si Sara Duterte ay dumaan na ng pagka-mayor, vice mayor. So ngayon mayor siya. So pag-usapan natin. So siya ang maganda kung isa sa larawan doon sa mga gabay na yon, yung sa mga batayan, para at least maliwanag sa atin, ganito pala kung paano pumili. So dahil may bias din ako, Dabawenyo ako, nasa Region 11 ako nakatira, Digosenyo ako, pero nagtatrabaho ako sa Davao for almost 35 years. 56 na ako eh. So, ibig sabihin, mula nang nakaupo si President Duterte bilang mayor noon, alam ko na. Yung bang dami kong naobserbahan. Kasi, bakit ko nasabing naobserbahan? Just imagine, I work Monday to Friday, natutulog ako sa Davao. Uuwi lang ako sa Digos sa Biyernes ng gabi. Tapos, siyempre, bata pa ako. Noon notorious akong mahilig mamasyal. Kaya, na-observe ko talaga ang noon at ngayon. Parang ganun. Yung bang, nung panahon na wala pa si Mayor Duterte, grabe talaga. Kaya, yung pasyal ko noon, limitado siya. So, mula doon sa papuntahan kong Claveria, at least malapit siya sa bahay na tinitirhan ko. Yun lang ang limitasyon ko, kasi pag pupunta ako sa ibang mga lugar, delikado ako. Pero unti-unti itong binago ni Mayor Duterte. Kaya alam ko yung nangyayari. Kasi nag-o-observe talaga ako. Okay? So, si Sara naman, ay dahil siya ang napipisil ko, pag-usapan natin siya sa mga bagay-bagay na kung saan ay pasado siya at sa tingin ko qualified siya para at least itong mga kapatid ko nakikinig sa akin ngayon, na mga kapwa ko Pilipino, na mga overseas Filipino workers, ay makumbinsi ko kung bakit siya. Okay. Sige, anong meron kay Mayor Inday Sara Duterte? At bakit siya ang dapat na magiging presidente ng Republika ng Pilipinas ngayong 2022? Okay. Number 1, ang unang batayan natin ay puso. Heart. Si Sara ay tulad din ng kanyang ama. Yung hindi mo ma-question yung busilak na puso na gustong maglingkod at nagmahal sa inang bayan. Hindi mo ma-question yan. I guarantee you. Si Sara ay may puso, katulad din ng kanyang ama. Kaya, kung maalala ninyo, kung kilala niyo si Presidente Duterte, nung mayor pa siya, di ba sinabi niya nung nangampanya siya, halos wala siyang panahon sa kanyang pamilya. Kasi, puro paglilingkod sa bayan. Sinabi yan ng misis niya, si Madam Zimmerman. Sinabi din yan ng kanyang mga anak. Sara mismo, na talagang grabe ang puso ni Duterte. Mas pinili pa niya yung mga taong bayan kaysa pamilya niya. Kaya he was always out. Nasa opisina talaga yan. Tapos ikot-ikot sa Davao hanggang magdamag. Kaya nasanay siya sa ganung klaseng sistema ng kanyang body. Si Sara ay ganun din. May puso. Busilak. Marami silang kapariho ng tatay niya, pero hindi sila magkatulad. Iba si President Duterte, iba din si Sara, I tell you. Okay.
So, kailangan ng puso. Okay? Dahil kahit na merong mga magagandang katangian o kahusayan at abilidad ang isang leader, kung walang puso para sa bayan, ay lulunurin yan o kakainin yan ng kasalukuyang mga sistema na pwede kang makurap, pwede magbago buhay mo, pwede masira pagkatao mo pag nasilaw ka sa pera, pag susunod ka sa gusto ng mga kaibigan mo. Kaya makita mo, kaya, di ba, kahit sa PhilHealth, yung mga leaders, grabe ha, ang taas ng mga naabot na mga kurso. Pero kita mo, may mafia. Gumagawa ng kalukuhan. So, hindi nila satisfied sa perang nakutatanggap nila. Gusto pala ng marami. Bakit? Kasi walang puso. Pusong maglingkod sa inang bayan, pusong magmahal sa taong bayan. Alam niyo si Sara, isang bagay na naobserbahan ko sa mga Duterte. Si President Duterte at si Mayor Sara. Sa eleksyon, kung sino man ang kabilang partido tumatakbo, talagang yan, kasi Pilipino ang kultura. Siyempre, talagang banatan 'yan. Pero at the end ng eleksyon at nakaupo na si Mayor Duterte, I mean si President Duterte noon sa pagkamayor, at saka si Sara Duterte na nakaupo bilang mayor, hindi mo makita-kita na nagsasalita siya at inaatake niya yung mga kalaban. Tapos hindi mo makikita sila na pag nag-implement sila ng programa o serbisyo, nakuha nyo, yung ang mga kalaban nila, naalala nyo yung mga nakaraan ng mga eleksyon. Pag sinong nanalo, pag kalaban kita, walang project dyan sa inyo kasi kalaban kita eh. Ito yung kultura na ginagawa ng maraming politicians pag nanalo. Yung bang may hate, may galit. Dahil may galit at kalaban kita, hindi ko nanalo sa lugar mo, walang serbisyo dyan sa inyo, pahihirapan ko kayo. Ito yung mga practice ng mga politicians. Iba po ang dating. Si President Duterte nung mayor pa siya, talagang iba. May serbisyo talaga. Kalaban ka man, dyan yung programa at serbisyo. Magbibenepisyo ka talaga. Kahit ngayon, makita mo, ang build ni President Duterte, sa Bicol, kung saan nandoon si Lagman, tsaka si Vice President Leni, grabe ang projects. Grabe ang projects. Sa Iloilo, grabe ang projects. So, hindi dinideprive ni President ang mga taong bayan. Kahit hindi ka bumoto sa kanya, okay lang yun. Basta dahil presidente na siya, talagang aabot yung mga programa at serbisyo. Ganyan katindi. Inday Sara, ganun din. Naalala ko yung panahon ng COVID. COVID kasi ngayon panahon ng COVID natin. Naalala ko yung may mga purok leaders na binibigyan ng assignment. Ito yung mga supporters ni Sara. Na narinig niya ang mga balita na hindi binibigyan yung mga kalaban nila sa baba, sa barangay level. Nagalit si Sara noon. Sabi niya, "Huy, kayong mga purok leaders, kahit magkalaban pa kayo, kahit nag-aaway pa kayo, dahil mayroon kang hawak na pagkain na para sa lahat, ibigay mo. Hindi ito ang panahon para dyan." So makita mo si Sara. Kaya talagang sumusunod talaga yung mga purok leaders. Kasi she mean what she said. She said. Yeah. So she mean what she say. Parang ganon. Okay. So, alam nyo si Sara, yung puso niya. Dahil alam niya, maigsi lang ang panahon bilang alkalde. 3 years lang Kaya, pag may puso, katulad ni Sara, trabaho ka agad. Yung, simula ka agad, buwelta-buwelta talaga hanggat kaya. Parang ganon. Kasi may puso.
At mahal niya yung mga Dabawenyo at mahal niya ang Davao. Ang pangarap lang naman niya ay sana may permanenteng kapayapaan at uunlad ang syudad at mabigyan ng sapat na mga oportunidad ang mga mahihirap para kumita, lumago, mga ganitong usapin. Tapos ang mga negosyanteng mga malalaki ay hindi mahirapan na maghingi ng permit o magnegosyo dahil hindi magulo. So, ito yung pagtingin ko kay Sara na parang ganyan yung mithi niya. Na hindi lang livable city kundi talagang a city na talagang mag-i-enjoy ka at talaga at 24 hours ay makaikot ka, makapasyal ka. Ang COVID lang talaga ang nag-prevent sa amin ngayon. Pero Davao City nung wala pang COVID, alam namin na tinamaan din kami ng mga terorista din, may pumangbutok noon. Pero hindi yan nagbi-break sa spirit ng mga Dabawenyo. Kaya careful kami noon, pero talagang unti-unti binabalik namin yung confidence na yon. And si Sara talagang siya, seryoso siya. Bakit? Kasi may puso siya. At si Sara ay talagang pinupush niya yung sarili niya. Yeah. Makita mo, nakamotorsiklo yan. Nagsushorts yan. Nagti-t-shirt yan. Nagmamaong yan. Ganyan siya tapos talagang punupuntahan talaga niya ang mga barangay, kahit doon sa pinakamalayong mga barangay. Alam niyo, Davao, napakalaki ng area. Ang laki-laki. Ang boundary ng Davao ay doon na sa Bukidnon. Ang laki, ang lawak. At tapos ang mga lugar malalayo. May mga lugar na hawak pa ng mga NPA. But you cannot stop Sara of going. Ganyan katapang. So, yeah. So, kung nakuha niya sa tatay niya, siguro. Pero, tingin ko, it's all about the heart. Kung saan namanan niya sa tatay niya. Yung pagmamahal sa inang bayan at pagmamahal sa mga tao. Okay. Number 2. Pangalawang batayan natin. Meron siyang sense of mission. Ano yung sense of mission? Yun bang feeling mo, ramdam mo, may mission kang gagawin sa mundong ito? Parang ganyan. Sara really felt like that. Na ramdam niya na may mission siya. Kaya siya sumusunod sa yapak ng kanyang ama na tatakbo sa politika, kahit abogado na siya. Ramdam niya dapat niyang gawin para masustain niya yung ginawa ng tatay niya. Ito yung pagsusustain sa mga magagandang nagawa at pagandahin ang hindi pa nagawa o palakasin ang dapat palakasin ng mga programa at serbisyo para mas masatisfy niya ang mga tao. Kasi pag may sense of mission ka, hindi ka na nagbibilang ng oras eh. Ginagawa ni Sara yan. Yeah. Kaya makikita mo yung malapit na siyang nung nabuntis siya. Yun lang ang pagkakataon na talagang naghingi siya ng sa mga taong bayan na bigyan niya ako ng time na magli-leave muna ako para at least gusto talaga niya maging ina. Yeah. Kaya kung makita mo ngayon pupunta ng barangay, kalong-kalong niya yung baby niya kasi yung maliit na baby, kalong-kalong niya yan. Tapos nandiyan yung mga PSG. Pero makita mo, naka-t-shirt. Pero ang ganda ni Sara, tingnan talaga. Yeah. Tapos ang mga taong nag-aantay sa kanya, hindi naman mga mayayaman o malalaking tao. Yung talagang ordinaryo at mga mahihirap. Pero maghahalo doon yung mga taong nag-aantay. May mayaman, may mga foreigners, at yung mga mahihirap. Ang maganda kay Sara, kasi 3 beses akong witness dahil nung siya na bisita sa barangay at doon dalhin ang mga ahensya at mga serbisyo.
malapit-lapit ako sa lamisa niya. Kaya ang hirap kumilos dahil may PSG sa likod ko nagbabantay din. So makita mo na nakapila, ang taas ng ano, ang haba ng pila ng mga upuan. At napuno yan. Napuno yan. At nakita ko, may mga foreigners na dumating. So pagdating ng mga foreigners, may narinig ako yung isang foreigner na parang sobrang bilib sa sa sa, sa pamamahala sa Davao. Siguro ninais niyang makadaupang palad kaagad si Sarah para makausap niya dahil may mga kasama siya. Pero nang lumapit siya doon kay nag-excuse at lumapit siya kay Sarah. Pero nakita ko bumalik siya at umupo sila ulit doon umupo siya ulit. O, sila, marami sila eh. Doon sa mga upuan kung saan malayo pa sila. Ang alam ko, dahil pagkatapos nung nagsalita, yung nakipag-usap sa kanya, yung Ma'am Sarah, yung mahirap na tao, nung dumaan sa lamisa namin, sinabi ko, Ma'am, ano pala pinag-usapan nila? Sabi ng Ale, ay, sir, naglapit yung foreigner para gusto niya na pwede bang mauna kami dahil mga bisita ko na galing sa malayong sa Europa para makausap ka ng sabi, at sinagot ba naman ni Sarah na dito my friend, first come first serve. So kung nahuli ka, huli ka. Okay lang ba sa'yo? Kasi practice namin dito yan. Natamimi daw yung foreigner bumalik. Kaya pala natahimik siya doon sa upuan. So ganun katindi yung ni Sarah, yung kanyang paninindigan na mayaman man o mahirap, foreigner man o kahit basta pag nakapila kayo, sinong nauna, siyang nauna. So ganyan katindi. Tapos pag sinabi nating sense of mission, parang may urgency si Sarah. Yung makita mo talaga na may dalang papel yan at may ballpen yan. Talaga makita mo na ganyan siya katindi. Nag-smile siya. Tapos nakita ko, alas 12 na. Oh. So kumain ako. Kasama yung mga kasama ko sa opisina. Kumain kami. Tapos si Sarah, hindi pa. Kaya nagtataka ako, hindi ba ginugutom itong babaeng ito? Tapos sabi ng kasama ko, katabi ko, sabi niya, sus, si Sarah, kahit alas 2, kakayanin yan. At talagang hindi biro. Bakit? Kasi may sense of mission siya. Ang prinsipyo pala ni Sarah, hanggat may nakaupo sa harap ko at hanggat kaya ko, at kahit ginutom ako, kailangan pagsilbihan talaga kita. Parang ganun ang narinig.